Hello mga nanay, may anak po ba kayo kasing edad ng aking anak na lalaki? Yang anak ko na yan ay 10 years old pa lang yan, nasa grade 5. Ayan, lalaki pa yan. Gawain kung tutuusin, gawaing babae yan, 'di ba? Pero kailangan matutunan nila yan kahit lalaki sila, kahit nasa murang edad pa lang. Ayan, para hindi tayo mahirapang mga nanay. Para din yan sa kanila, hindi yan para sa atin. Tara, panoorin niyo ang gandulo. Ayan. Nagsimula nga pala siya diyang maglaban ng kanyang uniform. Unang tinuro ko sa kanya ang kanyang paglalaban ng kanyang uniform. Ayan o, binalnawan niya muna. Ayan, kumuha siya ng isang planggana, nilagyan ng tubig at nilagyan ng sabon. Sabi ko sa kanya, tunawin muna ang kanyang sabon. Ayan, para hindi magbuo-buo sa mga damit. Ayan, konting babad lang sa damit. Meron siya diyang damit na may mancha. Sabi ko, subukan mong ibabad muna. Ayan. Ayan, kusot-kusot daw muna siya. Binabad niya na yan. Kusot-kusot muna. Ayan, tapos yan ang kusutin. Ipapakita niya, ayan, wala na ang kanyang mancha sa damit. Yung mancha nga lang naman, di mahirap tanggalin yan kasi parang dumi lang niya yan. Ayan, balnaw-balnaw na muna siya. O, ayan. Ayan, pagbabalnaw. Pinakita niya pagbabalnaw. Ayan, balnaw ulit. Ayan. Ayan, binaliktad niya. Ang balnaw-balnaw. O, babaliktarin niya na yan. Ayan, tapos niya ng balnawan. So, ayan na, mag-hanger na siya. Sabi ko sa kanya, ipagpag muna para hindi masyadong gusot. Ayan, pinakita niya na, malinis na nga. Ayan, i-hanger niya na. Alam niyo mga mami, hindi mukhang kawawa ang ating anak pagka inuutusan natin siya sa gawaing bahay. Para din sa kanila yan. Para matuto sila, di ba? Para paglaki nila, hindi sila mahirapan. Sa simpleng gawaing bahay, alam nila. Dito naman tayo sa pagtitiklop ng kanilang mga damit. Ayan, tinuruan ko rin siya dyan kung paano magtiklop ng damit para hindi masyadong gusot. Para kunyari, nagmamadali ka, hindi ka na nakapagplansya. Ayan, hindi masyadong gusot ang damit mo. Ayan, kahit hindi siya plinansya, basta maayos ang pagkakatupi at pagkakahangir. Ayan o, di ba? Ang ayos-ayos. Ay, di ba? Nakakatulong na sila sa atin kahit sa murang edad. Alam ko maraming marunong gumawa niyan. Ayan, tapos na siya magtiklop ng mga damit. Dito naman tayo sa pagpaplantsa ng kanyang uniform. Ayan. Wala nga pala kaming kabayo dyan. Kaya pwede naman kahit wala kayong kabayo. Pwede naman siya dito lang sa kama or sa basta nakalatag siya ng maayos, naka-flat lang. Ayan, mapaplantsa niyo na siya ng maayos. Ayan, tingnan niyo siya magplantsa. Dahan-dahan lang. Baka mapaso. Ayan, ganun lang talaga kasi syempre bata pa sila. Ayan, tapos niya na plantsahin. Ayan, ihahangir niya na yan. Sabi ko, ayusin din ang pagkakahangir. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang polo. Ayan, sabi ko, dyan muna unahin. Ayan, di ba, dahan-dahan lang. Ayan, matututunan din nila yan. Ayan, o, di ba, siyempre sa simula, mahihirapan sila. Ayan, ganyan-ganyan lang muna. Ayan, tapos niya ng plantsahin ang mga uniform niya. O, di ba, natuwa din siya kasi marunong na siya. Pero mga mami, kailangan pa rin ng gabay natin.
Kasi syempre, ang kanyang pagsasaksak sa kuryente. Pero yung anak ko, alam niya na yan talaga. Syempre, sa una, gagabayan muna natin sila hanggang sa matuto sila, di ba? Ayan, nakapagplansya na siya ng kanyang uniform. Natapos niya na din. So, ayan, pagkatapos nating mamalansya, dito naman tayo sa pagtanggal ng saksakan. Ayan. Syempre, tapos na mamalansya, ililigpit na ang kanyang plancha. Salamat sa panonood. Please follow and share.